Maraming mga tao at mga kabataan ang nag-iisip na ang pagiging single ay isang bagay na dapat iwasan. Na parang may kulang o kaya ay may mali sa pagiging mag-isa. Pero totoo ba ito? Sa pagpapatuloy ng ating bagong serye, tatalakayin natin ang may kinalaman sa pagiging single at pag-uusapan natin ang isang mahalagang tanong. Bakit ka single? Dapat ka na bang mag-alala? Samahan niyo kami habang tutuklasin natin ang mga sagot mula sa salita ng Diyos dito pa din po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo ay pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Magandang araw po sa inyong lahat. Masaya po kaming makasama ang bawat isa sa inyo sa ating episode ngayon. Hindi lang ito ay para sa mga single, kundi para sa lahat. Maging kayo man ay may asawa o kaya naman ay nasa relasyon sa ngayon. At upang gabayan po tayo sa atin pong pagtatalakay sa mga oras na ito, ay makakasama po natin si Pastor Howard Lacdao. Para mas makilala po natin siya, ay panoorin po natin ang video ito. Si Pastor Howard Lacdao ay tubong Mindoro, ngunit siya ay lumaki sa Quezon City. Siya ay nakapagtapos ng AB Theology noong 2018 sa Adventist University of the Philippines. Matapos ang kanyang graduation, kumuha din siya ng ilang units ng Clinical Pastoral Education sa Adventist Medical Center Manila upang mas maging epektibo sa kaniyang mga paglilingkod. Ako po si Howard Lacdao, pinanganak sa Mindoro pero lumaki sa Quezon City. Ako po ay graduate ng Adventist University of the Philippines at masabi ko na doon ako mas napalapit sa Panginoon sa aking mga karanasan doon. Siya ay nagsilbi rin bilang church planter sa Pampanga, Tarlac at sa ngayon siya ang associate pastor sa Manila Adventist Medical Center, Adventist Church. Masaya po akong makapag-share ngayon ng mga aral at prinsipyo na pwede nating may apply habang tayo ay nasa panahon ng pagiging single. Ako din ay matagal na naging single, no girlfriend since birth. Kaya sa panahon na yun ay natutunan ko ang napakaraming prinsipyo at higit sa lahat yung katotohanan na si Kristo ang kukumpleto sa akin at sa ating lahat. Bagaman siya ay single sa ngayon, siya ay natututong lumago sa kanyang relasyon sa Diyos at nais niyang ibahagi ito sa bawat isa sa atin. Kasama si Pastor Howard, tayo ay matuto ng mga prinsipyo ng Biblia patungkol sa buhay bilang isang single. Yan. So, welcome po Pastor Howard sa atin pong episode ngayon ng What Do You Think? Meron po ba kayong gustong sabihin sa atin pong mga viewers at saka mga listeners? Salamat, napakahalaga ng paksang ito. Ito ay napakahalaga at relevant sa atin ngayon, lalo't higit sa ating mga kabataan na single. Hindi natin alam madalas kung anong dapat natin gawin sa panahon ng ito ng buhay natin. Kaya napakahalaga ng paksang ito. Masaya po akong makasama tayo ngayong araw na ito. Ayan. So, salamat Pastor Howard, no? Kasi makikita natin maging sa mga kabataan na para bang alarmed agad sila na sila ay single tapos darating yung panahon ng mga puso, 'di ba? Gusto may deadline bago mag-14, kailangan meron na akong kasama, 'di ba? Pero makikita natin, pag-usapan natin na dapat ba na ipag-alala natin yung pagiging single at ang iba't ibang mga mga aspeto pa ng pagiging single, no? At yan, syempre binabati po natin ang lahat po ng mga nakasubaybay sa atin ngayon sa ating Facebook page, Hope Channel North Philippines, at saka sa Philippine Union Conference. At ganun din po sa ating YouTube channel na Hope Channel North Philippines din po ang pangalan. At syempre, hindi natin kakalimutan ang mga nakatutok ngayon sa ating telebisyon, GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45. At ganun din po sa mga nakasubaybay sa atin pong radyo sa AWR 89.1 FM. Kamusta po kayong lahat? Kami po ay nagnanais na kayo po ay naging nasa mabuting kalagayan at dalangin namin na ang paggabay ng Panginoon ay nasa inyong lahat. Pero syempre, bago po tayo magsimula, ay kailangan po nating anyayahan ang presensya ng Diyos at pangunguna niya sa mga oras na ito sa ating talakayan. Sa pangunguna po ni Pastor Howard. Tayo po manalangin. Dakila po namin Diyos, salamat dahil Ikaw ang kasama namin sa buhay namin. At Ikaw din ang nakakaalam ng bawat season ng aming buhay. Kaya Panginoon,
Hiniling po namin na patnubayan mo kami ngayon sa aming discussion. Maging kapahinabangan ito sa bawat isa sa mga nakikinig, nanonood. Ikaw ang makita namin at ang mga panukala mo sa buhay namin. Ito po aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. So, yan, tayo po ay magsisimula sa ating talakayan ngayon. No? Ang topic natin ay, bakit ka single? Dapat ka namang mag-alala. At bakit nga po ba? Sa panahon natin ngayon, marami yung mga negatibong pananaw sa pagiging single. Na para bang yung mga single, sila yung pinapressure, sila yung medyo nabubuli kung minsan, maraming mga sila ang pinatutunguhan ng atensyon ng mga tao na, uy, kailan ka ba magaganito? Kailan ka ba, mayroong mga irereto sa'yo na kung sino-sino. Bakit nga po kaya ganon yung panahon natin pagdating sa paano natin tinatanong yung pagiging single? Ako personally, nakakarito ako dun sa sitwasyon na yun. Ako ay, imagine na lang, graduate ako 2018. So, yung edad ko ngayon, medyo, nasa, hinog na ba? Hinog na. Nasa kalendaryo pa. Nasa kalendaryo pa naman. Okay. Nasa kalendaryo pa. Siguro isang dahilan, o mga ilang dahilan, kung bakit parang negatibo o nakakaramdam ng pressure, lalo tigit mga kabataan. Pero bago yon, siguro para makarelate din lahat. Meron 5 klase ng mga single. Una, yung nabalo o nabiyuda. Pangalawa, yung nahiwalay sa asawa. Separated either by divorce or anong paraan. Pangatlo, yung mga kabataan, yung temporary lang na single, yung mga wala pang asawa. Pang-apat ay pwede natin sabihin yung mga single parent, single din sila. Pang-5, yung pinili talagang maging single. Hindi sila nag-asawa. Ngayon, anong mga aspeto ng pagiging single, merong parang negatibong pananaw sa pagiging single. Hindi ko alam kung mag-agree po kayo doon. Pero siguro, sa tatlong dahilan ang naisip ko ang tatlong dahilan. Una, dahil sa kultura at lipunan na maaaring nagbibigay ng pressure sa atin na parang ang pag-aasawa ay obligasyon na sa panahong ito dapat may asawa ka na. Although ideally, merong mga sinasabi na dapat kantong edad, nag-asawa ka na. May timeline. May timeline. Meron, minsan, sa ating mga nakikita na mga successful na marriage, gusto rin natin maging ganun yung ating storya. Kaya minsan may pressure. Pangalawa ay pamilya at simbahan na minsan ay nagpaparamdam ng pressure. Yun din. Sa akin, ako pag-uwi ako ng Mindoro, every year yun, tuwing December, ang unang tanong sa akin lagi ng mga kamag-anak ko, may kasama ka na ba? Kailan ka ba mag-aasawa? Wala ka pang girlfriend? Kailan ka ba mag-girlfriend? Simbahan, ganun din. Although nakikita ko, alam ko yung kanilang sincerity na gusto rin naman nilang magkaroon ako ng asawa. Pero in one way, pwedeng nagbibigay yun ng pressure sa atin. Sa simbahan din, mga reto-reto. Although again, yung church, nakita natin yung role niya to guide the youth na pumili ng tama. Pero minsan, yung mga approaches, yung nagbibigay ng pressure sa atin. Pangatlo ay, syempre, tayo nasa media world, marami tayong napapanood. Kung ano yung napapanood natin, madalas yun yung hinihiling din natin. Naging ideal. Naging ideal natin na siya meron siyang karelasyon. Siguro sa mga kabataan natin. Ako kaya ako magkakaroon ng ganun din. Kasama sa buhay, in a relationship. Kaya minsan, dahil sa gugustuhan na yon, ginugusto natin agad. Kahit hindi pa panahon, o kaya ay hindi pa naman tayo handa. Minsan tayo pumapasok sa isang relasyon. Yun yung nakikita kong ilang mga dahilan bakit nagiging negatibo yung pagiging single at may pressure. Salamat sa pag-share ng tungkol dun. No? Actually, nung iniisip ko tong topic na to, ang naisip ko lang talaga yung klase ng single na mga kabataan na temporarily na nape-pressure na pumasok agad sa relasyon dahil sa nakikita nila sa social media. Pero maganda pala talaga na maintindihan natin yung malawak na aspeto ng definition
malawak na definition ng pagiging single na ang dami palang single, no, pag sinabi natin single parent, na divorce, 'di ba? At saka pinili na pagiging single at saka yung mga kabataan nga. At kapag naiintindihan pala natin yung mga 'yon, nagkakaroon tayo rin ng personalized na understanding kung paano tayo mag-a-approach sa kanila, paano natin sila papakitunguhan, paano tayo magpapakita ng empathy sa bawat isa sa kanila. Kaya ang ganda na maintindihan na po natin 'yon. Pero sinabi mo yung tungkol sa social media, yung kultura, 'di ba? Ano masasabi natin sa mga kabataan ngayon na nakikita nga nila sa social media, ito yung iniidolo nila, 'di ba? Sa mga artista. Pero hindi nila naisip, ito yung edad ko pa lang. 'Di ba? Ito pa lang ako, grade 12 or senior high or hindi, wala naman po. Nothing against kung pumasok kayo sa relasyon na kayo ay ganung edad or stage. Pero yung pressure na yon, anong masasabi natin sa mga kabataan na dumadaan sa ganung klase din ng mga pressure? Samantalang kung tutusin, hindi pa naman talaga dapat na panahon. Siguro isang maintindihan natin na hindi lahat na nakita natin ay ideal. Na dapat yun din ang maging karanasan ko. Lagi natin tandaan, ang lagi nating gabay ay yung Biblia. Kung ano yung prinsipyong tinuturo ng Panginoon, sa panahon na ito, ano ba ang kailangan kong harapin? Sa panahon na ito, ano ba ang kailangan kong pagugulan ng panahon? At ano ang dapat kong pagfokusan sa panahon na ito? At hindi dapat yun ang maging basihan natin sa mga desisyon na gagawin natin. Kaya mahalaga yung ating tagline na maging maingat sa ating mga desisyon. Amen, amen. So, minimension niyo yung tungkol sa kung ano yung panukala ng Biblia. Ano nga ba ang panukala ng Biblia or ano ba ang sinasabi ng Biblia sa tungkol sa pagiging single? Sige, tingnan po natin. Meron lang ako ilang mga talata. Although, meron lang generally, particularly sa New Testament, merong tinatawag na celibacy or yung pagiging single talaga. Ito yung pagiging single na pinili mo talaga maging single, yung binanggit ko kanina na pang 5. Sinabi ni Pablo sa unang Korinto, chapter 7, verse 7 and 8. Basahin ko po sa The Message translation. Sabi dito, "Sometimes I wish everyone were single like me, a simpler life in many ways, but celibacy is not for everyone any more than marriage is. God gives the gift of the single life to some, the gift of the married life to others." So meron binanggit sa Biblia na yung single life at yung married life din. Pero hindi naman daw siya para sa lahat. At sa ibang mga translation, sinabi na ito ay kaloob ng Espiritu. Sabihin ito ay binigay sa atin ng Panginoon. At ang konteksto nito, laging sinasabi na yung mga taong pipiliin yung ganung buhay ay kailangan ay alam niyang kontrolin yung kanyang sarili. Kasi meron tayo na tao ng laman. Kaya kailangan alam ng taong yon, kontrolin yung kanyang sarili. So yun yung isang verse na nagpapakita ng katangian o pagkatawag ng mga single. Yung talagang piniling maging single. At sa atin na ako, hindi ko nakikita yung sarili ko doon, honestly. Hindi ko nakikita yung sarili Kahit ko single ka ngayon. Kahit single ako ngayon. Nag-expect ka pa rin. No? Nag-expect pa rin ako. At isang talata pa, sinabi naman na yung mga single ay yung panahon ng kanilang pagiging single ay ilalaan nila sa paglilingkod sa Panginoon. So yun yung ideal na ipinapakita ng Panginoon. Sa panahon ng ating pagiging single ay mas ilalaan natin yung panahon natin sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na yung mga may asawa o yung mga may karelasyon ay hindi na makapaglingkod. Pero ang pinapakita lang nun, ilalaan natin yung panahon na ito sa pagdilingkod sa Kanya. At isa pa ay Colossus 2 verse 10. Sabi dito, "And you are complete in Him, who is the head of all principality and power." So magandang maintindihan natin ito bilang mga single na yung pagiging kompleto natin. Kasi minsan yung nahanap natin Single ako parang hindi ako buo Parang malungkot ako. Parang malungkot ako.
Ako ngayon, yung mga kaibigan ko, para ako na lang ata ang walang asawa. Wala pang jowa. Walang sweetheart. Ah. Kaya parang, siguro kung walang pananaw ng Biblia, iisipin ko parang hindi ako buo. Bakit parang sila okay na yung buhay nila? Pero ito pala, ipinapakita sa atin na sa panahon na ito ng buhay natin, maintindihan natin dito pa lang na buo tayo kay Kristo. Hindi nakadepende sa iba yung pagiging complete natin. Kaya napakaganda ng verse na ito na inspirasyon sa ating mga single. Hindi po ito hugot ha. ito ay Biblical katotohanan. principle talaga. Ito ay prinsipyo katotohanan na dapat nating maisabuhay habang tayo ay single. At kung kayo man ay single mom o divorced or widowed, ito ay katotohanan sa atin na tayo ay buo. And isa pang verse, gustong gusto ko tong verse na to, 1 Corinthians 7:17. Same translation pa rin po. And don't be wishing you were someplace else or with someone else. Huwag na nating, minsan meron tayong wishful thinking na sana kasama ko siya. Sana maging kagaya ni ganito. Sana Lee Min-ho or yung mga iniidolo. Oo. Where you are right now is God's place for you. Ulitin ko yan. Where you are right now is God's place for you. Live and obey and love and believe right there. God, not your marital status, defines your life. Napakaganda nun, nung point ni Paul. Don't think I'm being harder on you than on the others. I give this same counsel in all the churches. So, ibig sabihin, sabi dito, ulitin ko yung point, yung sinabi ni Paul, God, not your marital status, defines your life. Although merong blessing talaga yung marriage, yung meron kang partner. Pero again, yung pagiging buo natin, yung hindi-define sa atin ay hindi yung kapartner natin, kundi si Kristo, yung Panginoon na lumikha sa atin. And lastly, Philippians 4:11. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. Dito, sinabi ni Paul na naranasan niya na lahat. Pero he learned to be content. Kung ano yung sitwasyon niya ngayon. Kung ano yung sitwasyon niya ngayon. Kaya single man tayo ngayon, although ninanais natin yun, meron tayong desire na magkaroon ng karelasyon o ng asawa in the future. Pero, meron man tayong desire, pero ngayon kontento na tayo. Meron na tayong happiness. Dahil again, yung source ng happiness natin ay buo na nagmumula kay Kristo. Amen. Yun yung isang prinsipyo na dapat natin panganawakan. And I believe, kung yun yung guide natin, yun yung pininiwalaan natin at value natin, anumang pressure na ibato ng mundo or ng anumang ninuman sa atin, hindi tayo magde-decide na out of pressure lang. Kundi alam natin yung value natin as a person. Amen. At bukod doon, di ba, maiiwasan din yung pagkakaroon ng anxiety, na nabilid sa depression, na para bang ang baba ng tingin ko sa sarili ko kasi sila nasa ganung kalagayan. Ako, pasana-sana all lang. Di ba? Ako, sila, I mean, ito na ganito na edad ko. Siya nga, mas bata pa. Nauna pa yung mas bata kong kapatid. O, mga ganun yung mga, dahil sa mga Pilipino na set up, pag kailangan mauuna na mag-asawa ay panganay bago yung sumunod. Biglang yung panganay ay naunahan nung sumunod. Tapos pressure, dagdag pressure. So, makikita natin dun sa shinare nyo, Pastor Howard, na napakahalaga na makita natin na ang completion natin, pagiging buo natin at pagiging happy natin at pag magkakaroon natin ng self-worth ay hindi nakadepende sa kung meron ba tayong makikita na kapareha, kundi nakadepende sa pagkaunawa natin na tayo ay buo kay Kristo, na tayo ay tinubos ni Kristo dahil tayo mahalaga, na tayo ay nilikha ng Diyos at tayo ay malapit sa Kanyang puso. So, makikita natin na maging sa ating mga kabataan, I mean, sa'yo nga di ba? Na sabi mo, nasa edad pa rin naman. Nasa kalendaryo pa rin naman. Sandal ba? Pero, lalo sa mga kabataan, yung pressure na yun na habang nakikita nila sa social media, sa television, sa movies, kung paano yung romanticism. Actually, pinag-usapan na nitong mga nakaraan na episode, kasama natin sila, Jazel at saka si Enan, tungkol sa panukala ng Diyos na magkaroon talaga ng pamilya.
Pero merong mga, katulad ng sinabi, merong special calling sa pagkakaroon ng maging single para sa gawain ng Panginoon, kagaya yung sinabi mo kanina sa sitwasyon ni Pablo. At yung iba naman ay pagkakataon or panahon para magkaroon ng pag-iintay, patiently waiting. Pero sa waiting period na yun, ay kailangan natin na ilagak na maglingkod sa Panginoon. Di ba? Kasi nga naman, mas mararamdaman natin yung completion na yun at happiness na yun kung tayo ay naglalagak ng panahon na kasama ang Diyos. Di ba? Hindi yung nagmumukmok tayo, nag-iintay tayo na sana dumating na yung pinapanalangin ko. Paano natin marirealize yung completion natin sa Diyos kung hindi tayo naglalaan ng panahon sa Kanya? So, makikita natin, maging sa ating panahon ngayon, sa ating mga kabataan, na kailangan palagi nating saliksikin muna na makipagrelasyon sa ating Panginoon. Saliksikin muna na maglaan ng panahon sa paglilingkod sa Kanya. Tayo ay maglaan ng panahon para alamin ng mas malalim ang Kanyang mga salita. Sa ganong paraan, mararamdaman natin kung ano yung mga bagay na inihahanda ng Panginoon sa atin, na ginawa niya in the past, piniprepare niya in the future, at kung ano yung ginagawa niya ngayon in the present for us. Doon natin marirealize, mahalaga talaga ako sa Panginoon, mahal ako ng Panginoon, masaya ako nakasama ang Panginoon at naglilingkod sa Kanya. At along the way, habang nandun tayo sa field ng paglilingkod, baka doon pa natin makilala, di ba? Amen. Sabi nga, naalala ko yung si Sir Enan nung mga past episode, na sinabi niya, ang maraming mga tao ang naghahanap ng perfect na kapareha sa imperfect na place. Di ba? So, makikipag-party, although wala akong nothing against sa mga nakikipag-party. No? Pero, kumbaga, yung mga naghahanap ng temporary pleasure, nakikilala nila yung mga tao naghahanap ng temporary pleasure doon sa mga lugar na yon. Sa halip na doon sa mga lugar na merong talagang malalim na commitment ng mga tao. May mga advocacies, mga movements, sa church, sa malapit na friends and families. So makikita natin, kailangan natin na maghanap sa tamang lugar. Di ba? So yan, ang dami nating natutunan sa unang part pa lang ng ating discussion. Nakita natin ang malawak na mga prinsipyo na sinuturo ng Biblia at mga biyaya sa pagiging single. Pero sa ating pong pagpapatuloy, tayo po muna ay makikinig sa isang magandang awitin. Time just drifts away, and as I look back on the years, memories of happiness and bitter tears. Through it all there was a common thread which cannot be ignored. You were there, teaching me to be your servant, Lord. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Every joy and pain had a reason of its own. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life were not left up to chance. Lord, I know you were working to fulfill your plan. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along,
When I look back at today, I will understand your purpose, and my thankful heart will say, all along your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along you've led me through the things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Your love has been there all along. Yan, so salamat po sa magandang mensahe ng awitin na ating napakinggan. Welcome back po sa lahat po ng ating mga listeners at saka mga viewers. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong usapin tungkol sa pagiging single. Ang title nga natin ay Bakit Ka Single? Dapat Ka Na Bang Mag-alala? At ngayon ay tatawid tayo sa ating next question na ano ba yung mga pagpapala o mga biyaya na tatanggapin o tinatanggap ng isang single kapag nasa buhay single tayo. Ano yung mga pwede natin na benefits na makita habang naglilingkod tayo sa Panginoon? Yan. Thank you. Iniisip ko pa lang, nag-reflect ako sa ilang taon na single ako. Actually, hindi pa ako nagka-sweetheart eh. Since birth. Since birth. Kaya, for me, maraming blessing. Isa doon ay mas nakapag-focus ako sa relasyon sa Panginoon and sa pag-grow ko personally. At although hindi ko rin alam kung anong pwede kong maranasan. Pero in this time of, this season of my life, marami akong growth experience na ako ay single. Pero si Pablo, sabi rin niya sa 1 Corinthians 7, verse 32, I want you to live as free of complications as possible. When you're unmarried, you're free to concentrate on simply pleasing the master. Marriage involves you in all the nuts and bolts of domestic life and in wanting to please your spouse, leading to so many more demands on your attention. The time and energy that married people spend on caring for and nurturing each other, the unmarried can spend in becoming whole and holy instruments of God. I'm trying to be helpful and make it as easy as possible for you, not make things harder. All I want for you is to be able to develop a way of life in which you can spend plenty of time together with the Master without a lot of distractions. So sinabi niya doon yung plenty of time with the Master habang single pa tayo. Whereas kung tayo ay married, syempre paglalala natin ng oras yung pamilya natin. And ministry rin yun. Hindi natin sinasabing mas mahalaga yung ginagawa natin as single sa ginagawa ng may pamilya. Kasi same din yun eh. Pero siguro yung availability in any services na we can offer at yung flexibility rin. Kasi buhay ko lang alala ko eh. Ako nga ngayon eh. Nung naalala ko nasa Tarlac ako, ang isang benefit ng pagiging single, kahit saan lang ko abutan ng gabi. Wala akong alalahanin na uwian ko. Kasi wala naman kasama sa bahay eh. At isa doon, mas nakakapag-minister ako ng productive sa mga pinupuntahan ko. Kasi sarili ko lang iniisip ko. May focus ka. May focus ako dun sa ministry na inintra sa akin ng Panginoon. So yung freedom and flexibility, mas meron tayong, mas maximize natin yung sarili natin. And the other way is, yung isang point niya, all I want for you is to be able to develop a way of life in which you can spend time. Yung we can develop a way of life. So habang single pala tayo,
ang isang dapat paglaanan natin ay makapag-develop tayo ng mabuting buhay, lifestyle. At naalala ko nga, nung college ako, ang isa kong narinig na tumatak sa isip ko, sabi nung isang speaker, kasi marami na akong na-attenda na marriage, LCM, Love, Courtship, Marriage Seminar. Hindi naman yung dahilan kaya ako single ngayon. Isang tumatak sa akin, anong gagawin ko kung high school ako, college ako, hindi pa yun yung priority ko, hindi pa naman mag-aasawa. Sabi niya, masterin mong makipag-usap sa Panginoon. Kasi pag dumating na yung panahon na meron kang asawa, master mo na yun. So, part na yun ng buhay mo. Hindi yun nakadepende kung may asawa ka o wala. So, ibig sabihin, yung way of life mo, depende sa Panginoon, nag-spend time ka ng panahon sa Kanya, o di iba rin yung buhay. I believe, sobrang busy pag may family, may baby, mayroon kang mga ibang responsibilities. Pero, I think kung meron tayong na-develop na ganung buhay, yung ministry, yung habits na-develop natin at the early age na single tayo, I believe hindi tayo mahihirapang balikan yun. Mag-adjust. Kasi naging parte na yun ng buhay natin. So, kung ikaw man ay senior high, college, or nagkatrabaho na single pa rin, at andun pa rin sa time ng waiting, andun ka rin sa lugar na tama, the best way is to develop habits, way of life, na mas ilalapit ka sa Panginoon. So, yun yung first thoughts ko. Yan, so maraming salamat, Pastor Howard, sa pag-share ng mga experience na yun. So, napakahalaga pala na itong panahon na to ng pag-iintay ay i-take advantage natin yung pagkakataon para sa ating personal growth at personal na relasyon sa ating Panginoon, di ba? Totoo nga, no, na dito natin ma-cultivate yung disciplines, di ba? Paano ba tayo? Ano bang una natin ginagawa sa umaga? Di ba? Maaga ba tayong gumigising? Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos pagkagising natin, di ba? Pinaplano ba natin ang buong maghapon natin para maging kapaki-pakinabang? Kasi kapag nagiging disiplinado tayo sa buhay single natin, habang nandito pa tayo sa waiting period, although hindi na ako single, no? Pero habang nandito tayo sa waiting period na yun, nagiging disiplinado rin tayo at ideal person din tayo dun sa magiging partner natin in the future. Na possibly, hopefully, prayerfully, maging lifetime partner natin. Diba? So, makikita natin yung values natin ay nabubuo. Ang pinakamahalaga sa atin ay yung relasyon natin sa Panginoon. Nagiging secondary yung kung sino mang susunod na mga relasyon. Diba? Kaya napakahalaga, maging sa ating mga kabataan, na hindi natin nahayaan na yung pressure ng media, pressure ng mundo, yung magtutulak sa atin na kailangan ko nang pumasok sa relasyon. Kundi, tingnan muna natin yung mga disciplines na ginagawa natin sa mga time na to. Pag busy mo natin sa umaga, cellphone agad, games agad. Paano natin na-ensure na magiging ideal person tayo, responsable ng mga partners in the future, kung ngayon pa lang ay hindi natin tinitake advantage na mag-build yung maayos na lifestyle. Diba? Kaya nga sabi ay, mayroong mga alpha male na naririnig tayo, diba? Na yung iba daw ay alpha-lamunin. Alpha-lamunin. Mga ganun. Kasi dumadabi daw ngayon, yung mga ganun hindi nagiging provider yung mindset. Kasi nga, sa pagiging single nila, nasanay sila na walang masyadong disiplina sa kanilang sarili. At pagpasok nila sa relasyon, dahil merong pressure, merong pleasure, mo sa pressure may pleasure, ay yung discipline na kinakailangan para sa thriving na relationship ay hindi nila na-cultivate. So, ang ganda nun, no? Salamat sa pag-share nung iyong experience na yon, Pastor Howard. Meron ba kayong mga idadagdag pa? Actually, meron pa akong isang naisip. Yung, mahalaga din ma-identify natin yung role natin sa buhay na yon. Bawa, senior high, o estudyante ka, o nagtatrabaho ka, or high school ka man. Minsan grade 6. Grade 6. We long for a companion. Although, natural sa atin, ako personally, mahalagang ma-identify natin yan. Yung longing natin for that. Pero mahalaga rin na ma-identify natin yung role natin sa season na yun. Bawa, high school ka, anong role ang dapat mong gampanan ngayon? Estudyante ka,
So, kailangan mo mag-focus sa pagiging estudyante, i-maximize yung time na mag-learn ka sa school, sa bahay, anak ka, Tumulong ikaw sa ay mga part ng magulang. family, tumulong ka sa magulang. So, by that, matutulungan tayo nun na makapag-cultivate ng obedient habits, pagiging obedient sa parents, pagtulong sa bahay. Ako, ngayon ko pa lang siya mas naintindihan yung disiplina sa amin ni Papa at ni Mama. Na noong time na yon, may mga nagugustuhan din ako noon eh. Nung high school, parang gusto ko rin pumasok sa relationship. Although normal yun na makaramdam tayo ng ganong kagustuhan. Pero mahalaga din na ma-identify natin yung season ng buhay natin at yung roles na dapat nating gampanan. Na kung ikaw ay high school, mag-focus ka sa pagtulong sa magulang. So maiwasan nun yung pag-cellphone lang maghapon. Kasi alam mo yung katungkulan mo eh. At kung ikaw ay estudyante, alam mo yung mga gagawin mo. By that, ma-occupy yung isip mo, meron ka mang makitang pressure o influences in any form, media or kahit sa tao, alam mo yung role mo for now. And alam mo din yung value mo as a person na hindi, again, yung babalikan natin yung kanina, yung worth ko hindi nakadepende sa kung sinong meron ako ngayon. Kundi kay Jesus Christ. And with that, alam ko yung role ko. Tutulungan ko yung magulang ko, magkukultivate ako ng magandang habits, at mag-aaral ako ng mabuti. Yan, so salamat Pastor Howard dun sa shinare mo na yun. Meron ako naalala na book na nabasa ko na ang title ay Indistractable. Tumutukoy siya sa kung paano tayo hindi mabilis na madidistract. Diba? Sinabi doon sa book na yun na napakahalaga na meron tayong malinaw na pangunawa sa kung ano yung destination natin. Diba? Ano yung mga goals at aspirations natin. Kailangan natin na maklarify yon para hindi tayo mabilis na madidistract along the way sa pag-reach natin ng goals na yon. Diba? Parang sa typical natin na araw, kapag wala tayong plano sa nagagawin sa maghapon, mabilis lang tayo na sumunod sa kung anong pag-aaya ng mga kaibigan natin. Uy, laro muna tayo. Uy, punta muna tayo dito. Unlike kapag alam mo kung anong dapat mong gawin, pwede kang tumanggi at magsabi na, ay, sa susunod na lang, hindi ako pwede ngayon kasi meron akong dapat na tapusin ngayon. O meron akong dapat pagduunan ng pansin sa ngayon. Di ba? So, ganun din maging sa time na to ng pag-iintay. I mean, waiting period pagdating sa pagiging single. Mas nagkakaroon tayo ng focus kapag malinaw sa atin kung ano yung goals at aspirations natin. At ultimately, ang dapat na maging goal natin ay katulad ng sinabi natin kanina, ay paano mapapalalim yung relasyon muna natin sa Panginoon. Paano muna makakapag-build ng magandang sistema ng pamumuhay, mga kapaki-pakinabang na discipline sa atin, na hindi lang para sa atin, kundi para din doon sa magiging partner natin in the future. Mas naging effective tayo na partners, naging ideal partners tayo, nakadepende sa kung anong paglalaan natin ng panahon sa time natin ngayon. Sa kung ano yung pinaaral natin sa time natin ngayon, sa waiting period na to. So, napakahalaga na maintindihan ng ating mga kabataan yun na hindi dapat tayo mabilis na ma-pressure sa kung ano yung mga sinasabi ng society, di ba? Sinasabi ng communities na kinabibilangan natin o kaya ng social media. Kundi alam natin na kung ano yung mga observations natin sa paligid. Halimbawa, na-observe ko na, okay, sa time ko ngayon, yung pamilya ko ay hindi maayos yung pamumuhay ng sang-ayon sa kung ano yung gusto ko sana. Paano ko mabago yun sa generation ko. Okay? Yung lipunan namin ngayon ay marami mga pagkukulang sa ngayon. At paano ko yun mababago sa sitwasyon ko ngayon? Diba? I mean, palagi na nagsisimula yung changes sa kung paano mo iniisip anong kaya kong baguhin sa sitwasyon ko ngayon. Hindi yung, ay, ganun kasi yung pinanggalingan kong magulang o pamilya, ganito tuloy ako. Ay, ganito kasi yung gobyerno namin, ganito ang mga politiko sa amin, ganito tuloy ang pamumuhay namin yan. Although meron mga factors yun sa pamumuhay natin, pero mas nakaka-focus tayo na mag-start sa ating mga sarili kung malinaw sa atin yung mga aspirations at goals natin na kailangan natin pagtuunan ngayong time waiting period na to. Yan. So, salamat, Pastor Howard. May idadagdag ka pa na panibagong point? Naalala ko lang na kasi ang dinidiscuss natin dito mga prinsipyo. Wala namang ideal na hitsura ng dapat ganito. Makapasok na ako, hindi na ako single, dapat ganito. Kundi pinapakita natin yung mga prinsipyo na pwede nating sundan. Kasi kung college ka naman, makita ka ng pwede naman
sa makasama mo talaga sa life partner, and alam mo naman yung yung priorities mo sa buhay. Kasi meron mga naging successful na nag-start sa college. Mahalaga lang talaga doon yung mga prinsipyong na-discuss natin na alam natin sa sarili natin. Yung mga prinsipyo na yun na magiging gabay natin. Amen, amen. So, gusto lang natin i-clarify na yung mga principles na napag-usapan natin na whether ikaw ay single o nasa relasyon o anumang stages or kalagayan mo sa buhay, ang makikita natin na main principle sa pinag-usapan natin ay unahin natin ang Diyos. Di ba? Unahin natin ang paglilingkod sa Kanya. At ano man ang sitwasyon natin, palaging yun ang mauuna natin. Iset natin sa isip natin na kung paano tayo makapaglingkod, yun ang magiging focus natin. Di ba? So, napakahalaga na maunawaan natin saan man tayo, sitwasyon sa ngayon. Palagi natin alalahanin lalo sa ating panahon ng pagiging kabataan, na yung ating lakas, ating panahon, ating efforts, ay huwag natin kakalimutan, kakaligtaan na makipagrelasyon sa ating Panginoon, palalimin pa kung ano yung pagkakilala natin sa Kanya. Para hindi tayo maging katulad ng ilang mga kabataan ngayon o kaya naman ay mga katandaan na rin, mga nasa relasyon na rin, na marami silang pagsisisihan sa mga past decisions nila. Di ba? Kundi makita natin na salamat Panginoon, ginabayan mo ako at nagiging tama ang aking mga desisyon. At nawa ay maging isa sa mga channel ng decision making na yun ay itong programa natin na to na What Do You Think? So, salamat po, Pastor Howard. Ngayon naman ay dadako tayo sa pagkakataon na marinig naman natin yung mga thoughts ng ating mga kabataan tungkol dito sa ating pinag-uusapan sa pagiging buhay single. So, kabataan, what do you think? Para po sa akin, hindi masamang maging single. Since may times na yung pagiging single is a choice na you decided na i-focus mo na yung sarili mo, i-focus mo muna yung attention mo sa sarili mo, paano ka maging mature enough to handle a relationship. Para po sa akin, yun yung isa sa mga reasons kung bakit naging single, which is not bad naman. Hindi naman masama ang pagiging single, lalo na sa mga kabataan ngayon. Meron naman tayong time para para makahanap ng magiging partner in life kung hihingin mo talaga to sa Panginoon. And having the freedom of choice naman, siguro valid choice naman yung pagkakaroon na pagiging single. Meron nga kasi tayong tinatawag na single blessedness where you can serve God more, na choice mo na mas makakapaglingkod ka ng sa sarili mo lang without having family responsibilities. Kaya okay lang and hindi siya masama na mas pinili mo na maging single ka. Yan. So, salamat po sa ating mga kabataan na nagpa-interview at nag-share ng kanilang thoughts about what do they think sa topic natin ngayon. So, Pastor Howard, anong masasabi mo sa mga insights na sinare ng ating mga kabataan? Maganda yun. Pinaka nakuha ko doon, sabihin nakita nila na hindi siya masama. So with that, hindi rin tayo may pressure. Kasi kung ganun yung pananaw natin. And isa pang nakita kong magandang na-share nila ay it's a personal choice. Ibig sabihin, at the end of the day, choice pa rin natin yan. And sa mga decision natin, pwede nating hayaan na i-guide tayo ng Panginoon. And pangatlo ay yung focus natin. Again, nabalik tayo doon. Focus sa personal growth, sa pag-serve sa Panginoon. And I believe magiging productive yung season ng buhay na ito. Hindi natin pagsisisihan yung mga decision natin. Kasi alam natin na tama yung decision ginawa natin. We can make mistakes, pero andyan ang salita ng Panginoon to guide us. At ibangon tayo ulit. Kaya salamat sa mga sinare niyo. Yan, tama po. Salamat kay Erica at saka kay Edwin sa pag-share ng kanilang mga thoughts. At nakakatuwa, no, na yung mismo mga bagay na pinag-usapan natin kanina, yun din yung mga insights na i-share nila. So, napakaganda na makita na yung ating mga kabataan ay nauunawaan nila yung
kahalagahan ng panahon na to ng pagiging single, di ba? Kahalagahan na hindi kailangan na ma-pressure sa kung ano yung nakikita nila sa paligid o sa nakikita nila sa mga kaibigan nila, mga kapamilya nila, mga sinasabi ng churchmates nila. Although mahalaga rin yun kung minsan, di ba? Pero ang sinasabi natin ay nagkakaroon tayo ng sense ng appreciation doon sa panahon na binigay ng Diyos sa atin, sa mga panahon na pagiging single. Diba? Na ilalaan natin, tulad sinabi kanina ni Edwin na para mas maging mature sa inang word na sinabi niya. Yung mailalaan para mas makapag-invest sa maturity at nagkakaroon din ng reason para maging prepared pa tayo. Hindi lang sa pagpasok sa relasyon, kundi sa iba pang mga aspeto ng buhay. At yun nga, kay Erica, katulad ng sinabi niya, mas may focus din tayo sa paglilingkod na pinag-usapan din natin kanina. So, napakahalaga na makita natin yung kahalagahan nun sa ating buhay, lalo na sa ating ngang mga kabataan. So, napakarami natin na naunawaan dito sa ating discussion sa time na to. Kailangan natin tandaan na ang pagiging single ay hindi dapat natin ipag-alala. Kundi ito ay gift na ibinigay ng Panginoon, whether gift na panahon ng pag-iintay, panahon ng pagdidisiplina sa ating sarili, panahon ng pag-prepare sa atin, o kaya naman, gift ng binigay ng Panginoon para mas makapag-focus tayo sa kanyang gawain. Diba? O kaya naman, gift na ma-appreciate natin na ang Diyos ang talagang kasama natin at magkukumpleto sa atin. Sa mga single moms o single parents, sabi nga, isa sa mga analogy na pinakita ng Bible ay God is our husband. Diba? Na siya yung talagang katuwang natin. Diba? Isa pang analogy ay God is our friend. Diba? God is our partner sa ating buhay. So makikita natin, completion din. Makita natin yung word na completion, tayo kompleto sa ating pakikipagrelasyon sa ating Diyos. So, hindi natin kailangan na ma-pressure. Mahalaga na makita natin self-worth natin kahit tayo ay nasa stage na tayo ay single. So, tunay nga na ang pagiging single ay isang bagay na hindi dapat natin ipag-alala, kundi bagay na dapat natin na ilapit at isangguni sa Diyos at isaalang-alang ang mga pangako na ipinagkaloob ng Diyos sa atin para mas lalo natin ma-optimize itong panahon na to para sa ating paglago, sa ating personal na development, at ganoon din sa ating malalim na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. At bago tayo magtapos, ay hilingan muna natin si Pastor Howard sa atin pong closing prayer. Hay manalangin. Salamat Panginoon sa mayaman mong katotohanan, mayaman mong liwanag sa amin, sa landas namin. Merong mga distractions sa paligid namin, lalo tigit ang ino-offer ng mundo. Pero dahil sa liwanag mo, alam namin ang tatahakin namin. Kaya hinihiling ko, Panginoon, tulungan mo kaming piliin ka palagi. Piliin ang tama at piliin ang mga instructions mo sa amin. Pinapagpray namin ang mga nakikinig ngayon, mga nanonood. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga struggles. Sa pag-iisa ay nakakaranas sila ng kalungkutan. Sa panahon na ito, ay paalala mo sa amin na sa iyo ay kumpleto kami. Kaya salamat sa katotohanan ito at mabubuhay kami kay Jesus. Salamat po, ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So maraming pong salamat Pastor Howard sa pagsama sa atin dito sa ating talakayan ngayon. At syempre, maraming salamat din po sa inyong lahat na mga sumubaybay, nakinig at nanood. At sa mga na-bless sa ating episode, patuloy po ninyo na i-share ito pong ating sinisimulan na pag-usapan. So, wag po ninyong kalimutan din na mag-subscribe para marami pa kayong marinig ng mga itong klaseng mga discussions. Magkita-kita po ulit tayo next week. Same time, same channel. Ito po ang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.